have four choices to deal with pain and sickness. May apat tayong pwedeng piliing gawin pag tayo ay nasasaktan, pag tayo ay may sakit, pag tayo ay nahihirapan. What are these four choices? First, you can choose to curse your pain. Second, you can choose to nurse your pain. Third, you can choose to rehearse the pain. But lastly, you can choose to reverse the pain. Ano ang pipiliin natin? Sana pumili tayo ng mabuti. Number one, a lot of us curse our pain. Marami sa atin pag nasasaktan, pag may problema, pag may pinagdadaanan, pag may sakit, anong ginagawa? Nagiging napaka-negatibo. Minumura ang ating sitwasyon. Nagiging toxic yung ating ugali. Nagre-reklamo. Hindi po ba? Sanay tayo dyan. Tinatanong natin ang Diyos, bakit? Bakit, Panginoon? Sinasabi natin, buwisit naman na buhay ito. Buwisit naman na sakit ito. Walang yan naman na problema ito. Pero ito po yung tandaan nyo. No matter how much complaining you do, you cannot erase your pain or problem. Kahit na paulit-ulit kang magreklamo, kahit na paulit-ulit mong murahin, sumpain, yung problema, yung pagsubok na pinagdadaanan mo, hindi mawawala yan. Hindi ka gagaling. Hindi magkakaroon ng kasagutan ang iyong problema, ang iyong pagsubok. Pag nga negatibo ka, pag nga masama kang mag-isip, pag nga palagi kang nagrereklamo at minumura mo ang iyong kalagayan, imbis na bumuti ka, lalo pang sumasama at gumagrabe ang iyong nararanasan. Amen? You can choose to curse your pain, but it will not make you better. You can choose to curse your problem, but it will not solve your problem. Amen? But secondly, you can choose to nurse your pain. Merong mga iba, inaalagaan nila yung sakit na nararamdaman nila. Mag-broken hearted sila. Yan yung palagi nilang tinitingnan, yan yung palagi nilang inaalala. Minsan, yung mga iba may sakit, hindi pinapansin, ini-ignore. Sinasabi na ng pamilya, magpatingin ka sa doktor. Ayaw, natatakot. Kung minsan may pilay, dinadala para ma-rehabilitate, pinapa-therapy. Kaya lang, hinahawakan pa lang yung kamay, yung paa, umaaray na, bayaan mo na. Anong ginagawa natin? Imbis na ayusin, ituwid, hilumin, hindi na lang natin pinapansin. Iniiwasan natin. Yan yung ibig sabihin ng pag-nurse, pag-aalaga ng masakit na ating nararamdaman. Minsan, meron kang away, hindi pagkakaintindihan, di ba? Inaalagaan mo yung galit mong yon. Ilang taon na, pwede ka naman makipag-usap sa kanya, pwede na magpatawad, pero ayaw pa rin. We nurse our pain. We nurse our sadness. Bine-baby natin yung sakit at problema na ating dinadala. Mag-ingat ka pag inaalagaan mo ano man yan na negatibo sa iyong buhay. Galit, takot, lungkot, dahil pag tinatago mo, hindi mo pinapansin, pinapabayaan mo, anong nangyayari? Lalong lumalala. From the word itself, when you nurse it, it gets bigger. Lumalaki, lumalakas. And they become more painful. Amen? Thirdly, we can choose to rehearse. Anong ibig sabihin? Balik-balikan. Pag binabalik-balikan mo, nagiging bago, sumasariwa. At imbis na mawala, nagiging mas totoo. Mag-ingat din tayo. Dahil anuman ang palaging binabalikan natin, nagiging tayo. What you repeat, you become. You rehearse that painful memories, the pain remains. Binabalikan natin yung ating mga pagkakamali. Marami sa atin hindi pa natuto sa pagkakasala. Paano tayo titino?
paano tayo bubuti. Kaya nga, ang ating Panginoon, sinasabi niya, nung gumaling itong tao na paralitiko, huwag ka nang babalik. Huwag mo nang uulitin ang iyong kasalanan. Kung hindi, magkakasakit ka ulit. We are made to be in the present. Tandaan po natin yan. Tayo ay ginawa ng Diyos hindi para mabuhay sa nakalipas. Tayo ay ginawa ng Diyos para mabuhay sa kasalukuyan. Dahil sa kasalukuyan, nandyan ang Diyos, ang pinakatotoo. Tanong mo sa iyong sarili, ano yung palagi mong binabalik-balikan? Masamang alaala man yan, kasalanan, bisyo, ano yung isang masakit na karanasan sa kahapon na hindi mo pa rin mabitawan hanggang ngayon? You can choose to rehearse, to go back, but it will not remove the pain. It will only intensify the pain. Lalong lumalakas habang binabalikan mo, nagiging totoo, nagiging sariwa dahil inaalala mo, tinatandaan mo. Amen? The best option for us is the fourth choice. The fourth choice is that we can reverse the pain. Pwede mong alisin, baliktarin, paano? Sa tulong ng Diyos. Pwedeng mawala yung ating mga pag-aalala, yung ating mga takot, yung ating galit, yung mga masasama na naiisip mo. Sa tulong ng Diyos. Yan yung sinasabi ng Ebanghelyo. Ano man yung bagay na nakapilay sa iyo, ano man yung bagay na nakasakit sa iyo, isa lang dapat ang lapitan mo. Isa ang magbibigay sa iyo ng panibagong buhay, ang Diyos. Itong tao, pilay for 18 years. Gustong gumaling, biglang dumating si Jesus. Sinabihan lang siya, buhatin mo yung iyong higaan. Huwag mong aalagaan yung iyong sakit. Buhatin mo yung iyong higaan. Huwag ka nang babalik dyan. Huwag ka nang magrereklamo. Marami siyang dahilan para hindi gumaling. Pero nandun ang Panginoon, binigyan siya ng bagong buhay. A restart in his life. The reversal of his sickness. Mula sa sakit, nagkaroon ng kalusugan sa tulong ng grasya ng Diyos. Di po ba tayo mga may cellphone, kayo pong may computer, nararanasan nyo din po yan. Nag-stack up, biglang humihinto yung inyong mga cellphone, yung inyong mga computer. Kuminsan din, nangyayari din po yan. Sa sasakyan, bigla titigil. Pag tumigil, pag nag-stack up, anong kailangan mo lang gawin? Buksan mo ulit. Patayin mo, buksan mo ulit. Anong tawag doon? It is a restart. We can start again. Nararamdaman niyo po ba? Minsan ganyan din sa ating buhay, di ba? Na parang tumigil na lang yung ating buhay. Wala kang magawa dahil may sakit ka. Wala kang magawa dahil puno ka ng utang. Hostage ka sa mga naniningil sa iyo. Wala kang magawa, malungkot ka, gusto mong sumaya. Kaya lang, iyong asawa hindi naging tapat, iniwan ka. We feel stuck sometimes in our life. We are just like the paralytic. Parang napipilay tayo minsan sa buhay. Pero hindi mo namang kailangan murahin yan. Hindi mo namang kailangan alagaan yan. Hindi mo namang kailangan balik-balikan yan. Kung ano man ang problemang yan, kung ano man ang sakit na yan. Kailangan mo lang ay baliktarin mo. How can you reverse that pain and problem? Only to the help of the Lord. Jesus can push your restart button once again. Ang Diyos ang magkakalob sa iyo ng panibagong buhay. You only have to have faith. You only have to hope in the Lord. And now, you only have to be grateful for God. Maniwala ka. Ano man yung sakit ng iyong mararamdaman, mawawala yan sa tulong ng grasya at awa ng Diyos.